bali nasa Ormoc, no? Leyte, no? Ormoc, Leyte siya kahapon at namigay ng patient transport vehicle. PTVs. No? PTVs, 124 units po, no? Napakagaling, no? Talagang sinusunod niya ang kanyang, pinufulfill niya ang kanyang pangako na lahat ng town sa buong Pilipinas ay bibigyan niya ng PTVs. Oh, pero sa katunayan ka BBM yung PTV na yan, nagsimula lang yan mamigay June, July, August, pero almost 1,300 na yung naipamigay ni Buong PBM. Pilipinas. Buong Ilan na Pilipinas. kailangan niya ibigay? Palerista, 1,600 ba? Tama ba ako? Kung di ako nagkamali. Yeah, 1642. 1,642 dapat. LGUs So lahat kulang na meron. lang siya ng 300 plus. Kunti na lang, mabilis na lang yan. And ang pangako niya before the year ends, no, before the end of 2025, kumpleto na yan. In fairness malaking tulong kasi programa din yan ng Philippine Charity Sweepstakes Office, no? Kay GML Robles. Malaking tulong yan para sa mga local government units. Magaling din talaga si GM. Tahimik lang kasi, tahimik lang. Very effective, no? Hindi siya Tahimik yung- na nagtatrabaho. hindi Hindi pa siya yung- hindi pa epal, no? Hindi correct. pasipsip, no? Oh, tahimik Diba, lang no? trabaho lang ng Isipin trabaho. mo si GM Robles lang, kung di ako nagkakamali nakagawa ng ganyan. Oo, kasi Diba? 1-3 na... Sa experience sa tanda kong to, 56 na ako, wala pa akong natandaan na ganyan karaming pinamigay na. May pinabigay siguro pa isa-isa, pinakamarami ng tatlo. Oo, saka hindi, Pero siya, hindi 1-3. Hindi na kumpleto yung buong bansa kasi sa noon loob ng isang taon. palakasan system lang noon kung sino malakas di ba? Oo. Ito, lahat kayo, lahat ng LGUs bibigyan. Ang priority dyan ay yung mga liblib na lugar. Oo. Oh, kaya kapag may nakikita ako na PTV sa kalsada, natutuwa ako, kinover ko yan. Galing kay President yan, tsaka kay GML Robles, tulong sa mga kababayan. Kaya wala nang ambulansyang dipa. Diba? Oo. Nag-trending yan, documentary, no? Ambulansyang dipa. Kasi wala mga enough numbers ng PTVs. Ito, ina-address na ng PCSO at ng administrasyon. Pero yung ambulansyang di pa, ito yung tumatawid pa ng mga rivers. Oo, na hindi kakayanin. Kasi sinosolve na naman yan ng ating Pangulo. Di ba sabi nga ni Secretary Rex Gatchalian, natandaan mo yung video nung nakaraan lang? Ano Diba? sabi niya? Yung mga bata na nag-trending na papasok sa eskwela, oo. papasok pa sa eskwelahan yun na... Si Anggara yun, si Anggara. Tama siya, tama siya. Rex Gatchalian. Lumalangoy yung mga bata. Sa ano yun? Nakita nga agad ng DSWD yun at nalaman din ng Pangulo. Immediately, wala pang isang buwan, meron na silang bridge. Tulay. Meron na silang tulay. No? Ganon ang gagawin nila daw sa buong Pilipinas. Yung mga may lugar na ganon na tumatawid pa sa mga delikadong lugar ang mga bata, sumusuong pa sa tubig o sa river, gagawan na ng mga bridges yan. Mas ayun naman na dapat talaga. Priority yung ganun na yung mga estudyante, meron pa nga umaakyat ng bangin para lang makapasok kasi nga walang malalim masyado yung ilog, hindi kayang tawirin, kaya nakikipagsapalaran na sa bangin. Meron pa nga yung zip line. Ginagamit nila kasi wala nga tulay. Ngayon, ito sa panunungkulan ni PBBM, pinangako niya yan nung kanyang zona na lahat ng ganyang sitwasyon ipatatayuan ng hanging bridge para yung mga kabataan natin nag-aaral hindi naman palagay sa peligro yung kanilang buhay tuwing papasok sa eskwelahan. Malaking bagay din yung mga farm to market roads kasi syempre dadaanan din yan ng mga estudyante. No? Isa din naman yan sa ina-address ng presidente. Kasi para hindi mahirapan yung ating mga estudyante at mga guro sa kanilang mga pagbiyahe. O yan. Kaya yung mga hindi pa nakakatanggap ng PTVs, no, abangan nyo lang po, magkakaroon din kayo within the year. Before the year ends, meron na rin kayo yan. No? 300 plus na lang. Same day, yesterday, no, nagpunta rin si PBBM dun sa isang solar irrigation project. No? Meron siyang 100 million worth na proyekto. No? Solar naman para sa mga magsasaka. Patuloy kita dyan, Yam. Para sa mga dilis na hindi masyadong nakaaral, kasi hindi nila naintindihan yan solar Ano ba yung solar, ano na yan? Paliwanag mo sa maayos na, sa simpleng salita. Ang solar electricity po gumagamit nung galing sa sikat ng araw. Sikat ng araw, no? Natural energy po 'yan. Ano 'to? Renewable energy, no? Hindi po 'yan galing sa Meralco. sa diesel, sa gas, o sa kuryente, o sa mga poste ng Meralco, etc. Galing po 'yan sa araw, sustainable. No? At ini-store yan, may machine, may facility po na ginagamit. Iniipon niya yan para if ever, kasi lagi naman tayo may araw, di ba? Limited lang, hindi ganoon katindi yung araw, may magagamit ka, may paghuhugutan ka. Para mas maintindihan niyo po mga ka-BBM, meron po tayong video. Ito, panoorin niyo. Ganda sa ating Pangulo, nakikita ko talagang sincero siya dito sa pangako niya na tulungan sila. In fact, sila nga yung panganay sa kanyang priority. Nagpapasalamat din kami kay Pangulong BBM nabigyan kami nito ng solar pump kasi hindi na kami nahirapan kumuha ng tubig. Nagpasalamat kami
mga farmers ng Arintan, Barangay Arintan, Ormoc City. Nabigyan kami ng solar pump galing kay ating Presidente Ferdinand Marcos Jr. Of course, yung sinseridad ng ating Pangulong tumulong sa atin, sabayan din natin ang sipag. Ayan. No? By the way, Palerista ka coffee. Sa panahon ni PBBM, 82 Oh, dami ah. solar irrigation systems na ang kanyang na-install. So, ibig sabihin ba Through yan? the National Irrigation Authority. In fairness modernized na yung mga ginagamit natin Oo. Ang kaganda nun, hindi magiging magastos. Oh, kasi Yung kung diesel ang pag-operate. gagamitin mo, mas mahal. Mas mahal yun, oo. As compared Kaya to sa solar. katunayan, no 2024 naman, pinasinayaan ni PBBM ang kauna-una pinakamalaking solar powered pump irrigation project sa bansa. Ang Kabaruan Solar Powered Irrigation Project. Yan. Ang pinakamalaki sa Pilipinas na inaasahang magpapatubig sa 350 hektaryang taniman ng palay at makikinabang dito halos 237 na magsasaka. At hindi lang mga magsasaka mismo, yung kanilang mga pamilya. Ah. At syempre, gaganda yung production nila. Food security na naman ang makakamit natin dyan, di ba? Yung losses nila, bababa. Posibleng bumaba yung presyo Ngayon, ng pagkain. ngayon, sa mga hindi masyado nakakaintindi kung ano yung solar, mahalaga ba yung solar? Wala naman tayo pakinabang dyan. Kung kumakain ka ng kanin, malaki pakinabang mo sa solar. Dahil correct. yan kumukuha ng patubig ang mga magsasaka natin. Kasi pag yung irrigation na parang mano-mano yung daloy lang ng tubig, hindi masyadong inaabot yung mga malalayong palayan. Kumpara po sa ibang yung mga dating sistema ng pagpapatubig na gumagamit ng diesel o kuryente, yung mga pumps nila. Power pump. Dito po wala na 'yon. Wala na silang gagastusin para sa diesel o sa kuryente kasi solar na nga po, renewable energy. So ang mangyayari niyan, makakatipid po sa production cost ang mga magsasaka. Correct. At kapag nakatipid po sila sa production cost, ibig sabihin, yung kanilang kita ay tataas. Tataas. Or Tataas. pwede nilang pababaan yung kanilang selling price no, na makakabuti sa mga consumers. Pero sa totoo lang sa 2025 meron pang inaasahan na 11 na malalaking solar irrigation projects sa iba't ibang bansa ang matatapos ngayong bago matapos itong 2025. Kasi isa yan sa tinututukan ng administrasyon na ito sa pamamagitan ng NIA na bukod sa innovative yung mga irrigation systems natin, lahat ng pangangailangan ng mga magsasaka, mabigyan natin ng maayos ng mga irrigation systems. At natatandaan ninyo, na-topic na natin yan yung refleeting programs, binigyan ng mga backhoe, yung mga regional offices. Kasi ang gusto ng presidente, ma-sustain nyo yan, ma-maintain nyo yan. Hindi yung pagka-construct mo, iiwanan mo na. Doon sa refleeting yan, bibigyan kayo ng mga backhoe, bibigyan kayo ng mga machineries para hindi agad nasisira o yung maximum efficiency ng mga irrigation systems na-achieve natin. Saka isa itong solar irrigation system, isa lang ito ng paraan para mag-provide ng irrigation system para sa magsasaka. Correct. Meron pa tayong pinuntahan dati, yung dam. Irrigation din ang purpose nun. And then, correct. of course, energy, kasi pwede din mag-produce ng energy yung dam. So, kumbaga lahat ng approach ginagawa ng gobyerno para talaga makatulong sa ating mga magsasaka. Yung sa lower agno yan Hindi lang magsasaka spoiled sa kanya Yung pinuntahan natin nakaraan, pati mga teacher, narinig niyo yung mga benepisyo, binanggit ni Secretary Amena, napakarami. Kaya ganyan po ang trabaho ng ating Pangulo. Lahat ng sektor, talagang tinutulungan niya ng todo. Sabi nga, sana daw extended sana si PBBM. Kung pwede lang Kung pwede nga lang po. Kung pwede pwede lifetime Diba kasi sa tingin ko wala nang tatapat dyan Mahihirapan pantayan. Mahirapan. Sobrang dami ng legasiya ang nagagawa ng ating Pangulo. Sa loob pa lang ng 3 taon, ang dami na. Pwede mo na, di ko na mabilang yung mga nagagawa niya legacy projects. No? Sa dami ng na-topic natin, no? Hindi, tsaka kung titingnan yung presidente natin, araw-araw iba-iba yung pinupuntahang proyekto. Napakasipag. Hindi na napirme sa Malacanang. Diba? Totoo. Punta rito sa proyekto na to, punta sa proyekto na to, talagang nakapokus siya sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Dahil lahat naman ng proyekto na to, makikinabang ang taong bayan Kumbaga, dito. talagang humahataw sa trabaho ng ating Pangulo para lang sa ating mga kababayan. No? Kasi kahapon, no? Nagpunta naman sa fishport sa Iloilo. Iloilo naman. Iloilo naman. Ano naman meron dyan? Yung fishport, anong ginawa ba yan? Minodernize yung fishport. Iloilo Fish Port. Merong pondo na ginugol dyan, 885 million na sinusulong ng Philippine Fisheries Development Authority, no?
kung di ako nagkakamali, gusto kasing mag-provide ng ating Pangulo ng maraming fish port sa buong Pilipinas. No? At isa itong pinuntahan ni Pangulong Bongbong Marcos para tignan kung ano ng status. Yung dito sa Iloilo, ano lang ito modernization and expansion. Di ba? Pag sinabi mong i-modernize mo yung isang fish port, mas mabilis yung proseso, mas efficient. Di ba? Sa expansion, mas malawak, mas marami kang ma-accommodate ng mga kliyente. Mas malaking kita para sa mga mangingisda. Mas magiging mas convenient and efficient yung operation. Kasi ganito yan. Halimbawa, ikaw, dito ka sa bayan na to, nakapangisda ka, wala kayong fish port. Doon mo pa ibebenta kung saang lugar yung merong fish port. Doon mo pa idadaong yung huli mo. Kung napakalayo, lugi ka na kagad sa diesel, no? Correct. Saka baka masira ka na isda. Oo. Lugi ka. Kung yung bawat lugar may mga malalapit na fish port, mas madali na yung transportation ng huli nilang isda, mas mura gastos nila, mas mura ang isda. Kasi merong merkado. Oo. Pag may fish port ka, andyan dyan yung merkado. Oo. And nakakabit sa mga fish ports na yan, yung mga cold storage facilities. Correct. Diba? May mga machines ka, may mga Pati equipment ice, yung kailangan ice. Supply mo ng yelo para hindi agad mabibilasa yung mga paninda mo. Para ma-maintain yung freshness ng mga isda. Yung losses, napapababa na naman. Correct. Malaking kita na naman para sa mga magsasaka. At dyan rin papasok yung farm to market road kasi syempre, hindi pwedeng pangit kalsada dyan. Di ba? Yung mga truck, hahanguin yung isda. Kung wala ring daanan na maayos, masisira rin yung isda, mabibilasa. Kaya maganda yung mga proyekto ni PBB na farm to market road na lahat ay dugtong-dugtong para mas mapabilis ang punta sa palengke ng mga proyekto, produkto. May nabasa ko noon kung ano daw yung mga bayan na may fish ports, yun daw yung mga mauunlad. Totoo naman. Di ba, Batangas? Kasi andun yung kalakalan. Totoo naman. Andun yung trade. Nagaganap yung trade doon sa mga lugar na yan, di ba? So, itong efforts na to, expansion, modernization ng mga fish ports, na tinututukan din ng administrasyon, ay malaking bagay po yan. Ano pa rin po ito inline pa rin po ito sa advokasya ng Pangulo para sa green-powered infrastructure na gumagana na po ngayon ang port gamit po ang 390 kilowatt peak solar photovoltaic system. Ibig sabihin, mas natural na ito. Mas tipid na ito, mas efficient ito, less cost para doon sa mga gumagamit ng fish ports. Ito ay may kabuang 1,152 solar panel modules ang naka-install sa mga pangunahing istruktura ng complex. Kabilang sa mga istrukturang nilagyan ng solar panels, ang bagong market hall, refrigeration at cold storage building, commercial at administration buildings, at maging ang mga pampublikong palikuran. Nice, napakaganda. Talagang kumpleto. Diba? Wala ka nang ihingil Wala ka nang ihingil Solar powered pa rin, no? Oo. Kasya, sige. Move on tayo sa ating third segment sa program na ito. Narinig nyo na to. Of course, yung zero balance billing policy ng administrasyon ni PBBM. Once na ikaw ay ma-hospital sa government hospital, medyo nakakayaman-yaman ka man, nakakaluwag-luwag ka man o mahirap, zero na po yung babayaran mo. May nag-comment kanina, yung anak, di ba? Kasi namatay yung nanay, yung anak, buhay, at wala silang babayaran dahil sinagot na po sa ilalim ng... Ayan, bago tayo magpatuloy, meron po tayong video na ipapanood sa inyo. Naiisip ko lagi gabi-gabi. Habang andito ako sa ospital, paano babayaran? Saan ko po kukunin yung pambabayad? Tapos, siguro nung nalaman namin yung about po dun sa zero balance billing. Zero balance billing po. Doon po nawala yung parang bagabag. Yung bagabag napalitan po ng taya. Wow. Si Sir, isa siya sa mga beneficiaries ng zero balance billing. Kahapon. Ang bill niya, 550,000. Correct. Tapos wala na siyang babayaran. Magkano? 500,000 Grabe. budget. Nakaka-touch, ano? Ganyan Grabe, kalaki. laki no? Actually, ilang tao yung immediately nabigyan ng zero billing kahapon. Medyo nakaka-touch, ano? Pero tatanong ko lang, kahit ba anong estado mo sa buhay, pwede Ka. Basta government hospital. Basta government hospital. Oh. Kasi noon, yung zero balance billing niya, nag-i-exist na yan Pero sa mga underprivileged sectors. Sa mga, kapag naando ka lang sa charity ward. Charity ward. At saka limited for PWD, senior citizen, indigents. Pero ito, lahat ng government hospitals. Diba? Wow. Sakop ka na. Kung ikaw medyo nakaka-LL ka, nakakaluwag-luwag ka, pero dumating yung buwan na wala akong pera, pwede ka dalhin sa government hospitals, pasok ka pa rin doon sa pala yung, zero balance yung billing. mga followers ko, yung mga nag-comment sa post ko tungkol dyan, mga nag-aaway sila
Kasi merong dilis na nagsabi, noon pa yung panahon ni Digong eh. Pero hindi lahat. Yes, nag-exist naman talaga yung programa, pero hindi lahat. Limited lang yan sa ilang sectors. So, ibig sabihin niyan, lahat Lahat na. Basta government hospitals. Kahit Basta dilis na, DOH, kahit ano? dilis, pwede dyan? Pwede. Kahit hindi masyado nakapag-aral na dilis? Pwede dyan. Pwede. Ayan, narinig po ninyo ha. Wala pong pinipili dyan ha. Wala pinipili. At Basta government hospitals. basta, hindi, meron rin private. Alam ko, basta accredit ng DOH. Sa DOH, Oo. DOH hospital. Yan. Itong zero billing na to, malaking pakinabang to sa ating mga kababayan. Dahil alam naman natin, pag nagkasakit, napakamahal. Diba? Pag makumpay ka lang isang araw, libo ka agad ang babayaran mo. Pero ito, dahil kay PBBM, pwede ka na magkasakit araw-araw. Yung mga dealers, pwede na kayo magkasakit Oo. araw-araw. Ako, Pwede. ayoko na lang. Ayoko Okay. muna. Kaya sa mga dilis ngayon, pwede na kayo magunahan. Alam ko, excited kayo, di ba? Kasi may 87 po na DOH hospital sa buong bansa na nagpapatupad po nitong zero balance billing. Marami pala, no? Marami na, no? Oh, 87 buong Pilipinas. Oo. Halos lahat ng probinsya, meron na, no? Oo. Covered po nito yung hospital fees. Covered din po yung professional fees. Pati po yung iba pang gastusin sa hospital, gaya po ng operating room, kung gagamit po kayo ng operating room, no? Yung mga laboratory procedures at ganoon din po yung mga medical supplies. So, zero talaga. Wala kang babayaran. Copy palagay ko, isang legacy na naman to na ating Pangulo na ang mga Pilipino ay hindi makakalimutan. Oh. Ang maganda rito sa zero billing ni PBBM, talagang tinututukan niya rin. Pinupuntahan niya yung mga ospital kung naipapatupad ba, baka naman kasi gaya na sa DPWH, walang pakialam yung mga nasa Flood taas. control, oh. Di ba? Walang pakialam. Dito, napatunayan natin. Yung in-interview kanina nung lalaki na nakahiga, na nalaman na lang nila na may zero billing pala, wala silang binayaran. Kaya, naging maayos yung paghinga niya kasi nga 500,000 ba naman yung bill eh. Galing nga sa kanya, sabi niya, yung pangamba, Oo. naging saya. Naging Saya. saya. O yung maganda yun. Kaya palakpakan natin si PBBM dyan kasi talagang kung eto ha, kung si PBBM magnanakaw, wala siyang ganyan. Oo. Diba? Nanakawin niya yung pera kung magnanakaw siya. Kaso hindi nga siya magnanakaw eh. Partida, wala pang pondo ang PhilHealth yan, ha? Oo. Partida, binabaspasan niya ng mga nasa ospital ng mga dilis. Correct. So ngayon siguro pahiyag-pahiya yung mga nagsabi nung ano no, yung nag-bash kay PBBM no, na wala na. Ninakaw na ni PBBM yung pondo ng PhilHealth. hindi. Kaya mawala na tayong mga benepisyo bilang PhilHealth members. Ayan, pahiya kayong lahat Hindi, ngayon. wala namang epekto yun kasi hindi naman membro ng PhilHealth yung mga yun eh. Ano ba? Hindi, merong isang nurse. Yun Hindi ang ako pahiya. nagkamali, nag-viral yun eh. Yun ang Yung nurse pahiya. na yun. Oo, yun ang pahiyang-pahiya talaga. Kung nanonood ka man, sana makarating to sa'yo, no? Pahiya ka, no? Oo, kasi eto ha, etong ginawa ni PBBM, wala tong politika, baka sabihin nyo na naman, ay, baka mag-invento kayo ng drama. Ako, palibasa kasi Duterte supporter, kaya hindi ako pinagbigyan. Lahat po yan pwede. Yung sinasabi mo kanina, no, sinasabi ni Paler kanina, na si PBBM, tinitiyak niya na nai-implement itong zero balance billing. No? Nagpunta siya dyan mismo sa Tacloban City, sa Eastern Visayas. Tacloban naman ngayon. Sa Tacloban, ng isang araw din. Iba pa yung Iloilo? Bukod pa yun. Grabe, Bukod pa yung walang sa Ormoc. pahinga. Kasi walang Hataw, pahinga eh. Hataw eh. Iba pa yung Bulacan. Iba pa yun. Kasi lagari eh. Para lagari, no? Oo. Parang sa nagtatrabaho, kailangan hapit na hapit. Kaya, kapit na kapit eh. Pero wala kang mapapalitan na nagkakasakit ang presidente. Di ba? Very strong ang kanyang immune system. Nagpunta siya dyan at nakilala nga natin dyan si Rico Ligo ng Leyte. Si Rico Ligo po, isa siya sa beneficiaries ng zero balance billing policy. No? 48 years old siya at tinamaan siya ng saksak habang nagbabakasyon po dyan sa Alang-Alang Leyte. At nasugatan siya sa baga at sa diaphragm niya at sa bituka kaya agad siyang isinugod sa Eastern Visayas Memorial Medical Center at EVMC para po sa operasyon. Alam niyo kung magkano inabot ng kanyang bill? Magkano? 447,000 po ang kabuong hospital bill. Buti may pambayad siya niyan. Hindi siya magbabayad. Oh, Gobyerno ang magbabayad. yun. galing Kasi zero balance billing policy ng gobyerno. Diba? Sa iba yan, diretso sa bulsa nila yan. Yun lang. Lalo ng COVID, no? Kahit Oo. hindi naman namatay sa COVID, i-declare ang namatay sa COVID. O ngayon, paano binayaran ng gastos ha? PhilHealth ang nagbayad ng 32,760 para sa hospital fees. O yan, diretso yan. Tapos 40,950 naman para sa professional fees ng doktor, no? DOH. PhilHealth yan, PhilHealth pa rin. And then the rest, which is 372,561, DOH na ang sumagot. Good job yan sa DOH. Grabe, no? Ha?
Basta magaling talaga ang kalihim, magaling ang serbisyo. Ang daming mga kagawaran ng gobyerno ngayon na nagpapasikat. Ah, No? Hindi, So, kailangan talagang mag-perform sila. Sa Dahil amin, talagang si- dinemand ng ating Pangulo. Si yung Vince Dizon performance. pa lang, hindi nagpapatalo kay Secretary Amena eh. Parang naggagano na Di sila ba? eh. Oo. Naggagano na sila eh. Oh, si Lahat Secretary din, Vince. halos lahat naman magaling sa DPW ito sumasablay. Hindi binabi. Hindi, lahat talaga, in fairness, magaling talaga yung mga kalihim ni PBB. Ikaw ba ang balasahid eh? Hindi ka magsipag? Kasi bantay sarado eh, di ba? Oo. Kapag hindi ka nag-perform ng maayos, eh, ano pang kakahinat naman, eh, Okay, matanggal ka sabi- pa dyan. Maganda rito, isingit ko na lang din ito, sa kwento ni Sir Rico, no? May natira pa pong 1,652 na una pong siningil para sa kailangan niyang gamot, na-refund pa po nila yan. Grabe, Biruin mo. ganun katindi, eh, no? Kano? 1,652. Meron na silang unang nagastos Oo. na 1,600 plus. Nirefund pa. Nirefund pa ng gobyerno. Eh, nirefund Ng- pa? Oo. Kaya masarap pag, hindi pala masarap. Baka ba dumaming DDS pagkasakit yan? Ang lupit ng gobyerno niya, ang ating Pangulo, talagang Grabe. lahat ng pwede niya magawa para sa ating taong bayan, talagang ginagawa ng ating Pangulo. Alam mo, yung 400,000, magkano yun? 467? Hindi biro yun. Ay, malaki Talagang- yun, malaki yun. Kahit magaling ka na sa sakit mo, pag nalaman mo, ganun bill mo, baka matuluyan ka. Oo. Kahit mga middle class, medyo masakit yun. Kahit sabihin mo may kaya, masakit yung ganun kalaki. Diba? Pero ngayon, ngayon, sa mga DDS dyan, pwede kayong mag-unahan. Yan. Para maramdaman ninyo ang serbisyo ng ating Kaya presidente. nakikita ko na rin, titiyak dadami ang pasyente ng mga galing na government hospitals, no? Oo. Like PGH, Lung Center, Heart Center, no? Kidney Center, no? Kasi puro DOH hospital siya, Oo. government hospitals, correct. di ba? Oh. So since libre na ang billing, zero na ang billing ng mga pasyente, no? Kahit yung mga may kaya o middle class families, baka dyan na magpuntahan. Kaya sa mga nagdududa sa zero billing, subukan nyo. I-try ninyo. Subukan nyo para mawala ang pagdududa ninyo. Pili na kayo na sakit. Oo. Pili na kayo na sakit. Ikaw, anong sakit mo gusto mo? Wala. Ayaw ko niya zero billing. Ayaw ko niya. O, sa inyo na yan. Pag Shopee na kayo na sakit. Sige, pumunta tayo. Mula dyan sa Leyte, kasi maligalig tong presidente eh. Nagpunta naman ng East Avenue. Kahapon. O kahapon naman, East Hindi, Avenue Medical galing na siya Center. ng Leyte. Nagpunta pa lang Yung isang sa araw Avenue. pala yan, Oo. yung isang araw. Oo. Kasi nga, ligalig eh. Hindi, galing na siya sa Bulacan nung umaga. Ibig sabihin, nung hapon, East Avenue direct. Kanina lang yung Bulacan. Kanina lang yung Bulacan. Kanina nga pala. Wala pala talagang pahinga. Walang pahinga. At dito Grabe. nakilala niya si Baby Elise. Ito maganda yung kwento. Medyo Maganda na medyo malungkot. Malungkot yung yan. kwento po nito. Pero dahil maganda. Malungkot yan. Premature baby po ito. Sige, kwento mo ka, Kopi. Kwento mo. Unfortunately, kinakailangan iligtas yung bata. So, parang yun nasa eksena sa mga teleserye, kailangan mong mamili. Mamili. So, nailigtas po yung bata. Pero pumanaw po yung nanay. Kasawi ang palad. Namatay yung Mabigat na senaryo, mabigat na sitwasyon yan para sa pamilya. Pero kahit papano po, napahupa po yung sakit sa damdamin ng pamilya dahil sinagot na po ng gobyerno yung kanilang bill. Salamat sa zero balance billing ulit. Umabot yan ng gobyerno. 551,900 Grabe, yung oh. bill nung More than 500,000. Yan yung bata yun nasa picture. Oo. Tinignan ni Pangulong Bongbong Marcos. Grabe, no? 336,000 po ang total hospital expenses at 90,600 po binayaran po yan ng PhilHealth. First case rate po ito, no? Yung 245,000 binayaran po ng DOH para po sa gamot, laboratory supplies, operating room, radiology at iba pa. At para kay Baby Elise, 215,000 kasi dalawa yung may expenses, yung nanay, di ba? Nanay, saka yung At yung bata, no? 215,000 para kay Baby Elise, 24,000 yung binayaran ng PhilHealth at 191,000 naman po ang binayaran ng DOH. DOH. So makikita mo ron, balik nyo sa slide na yun. Makikita mo ron yung PhilHealth binayaran 90,675 sa Para sa nanay. nanay. At Para yung sa sa bata, nanay. 24,000. 24,000. So hindi totoong walang budget. Oo, kasi 115,000 plus yan eh. Bakit pinapakalat nila dati? Wala raw budget, ganyan-ganyan. Meron naman pala. Mamaru kasi yun. Di ba? Fake news kasi. Fake news pala talaga. Fake news So talaga. yan mga kababayan, linawin namin dito sa podcast namin na to. Hindi totoo yung mga kumakalat dating balita ng PhilHealth kasi walang budget wala na raw magagawang tulong, wala na raw magagawang serbisyo. Yan ang ebidensya. Yeah, pinatunayan lang. Partida, hindi pa sila binigyan ng budget niyan, ha? Oo, dumami pa. Kumbaga, ito yung sagot
doon sa mga nagbabash sa ating Pangulo, yung mga kritiko, haters niya noon, na nagsasabi na ninakaw yung pera ng PhilHealth, Oo. na wala na magiging benepisyo ang mga miyembro ng PhilHealth. Ito pong nangyayari ngayon na libre na yung hospitalization ng ating mga kababayan. Ito po ay isang malaking sampal sa kanila. Correct. At marami kasing nabiktima. May mga kakilala ko nag-message sa akin, sabi nila, grabe naman si BBM, nakakatakot na magkasakit ngayon kasi wala ng pondo yung PhilHealth. PhilHealth member daw sila. Di ba? Fake news. Testingin nyo. Testing nyo. Pili na kayo ng ospital. Ikaw ang Marisha, excited ka na ba? Ay, hindi. Ayaw niya sa zero. Akala ko excited. Okay, ang pinakalayunin po ng zero balance billing policy, walang ilalabas ang pasyente. Zero. Kaya zero balance billing Dahil policy. ayaw po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na meron pang namumroblema ng mga Pilipino pagdating sa kanilang kalusugan. Correct. Isipin nyo, kung hindi si PBBM presidente natin, hindi natin mararanasan lahat ng mga yan. Yung pabahay, etong sa flood control, yung corruption dyan, Hindi mabubulgar. Hindi yan matutuldukan. Ha? Etong zero billing, etong sa mga magsasaka. Kung hindi si PBBM presidente, ewan ko na lang. Good luck talaga sa Eh, atin. nakaraan yan. Tetegi kayo, no? Para umunti na lang yung Na-focus sa tukhang. pabigat. Ano? Kaya yung mga DDS gusto nila noon tukhang. Kasi laman ng balita, puro tukhang. Nakakalimutan na, hindi napapansin yung mga corruption dyan sa flood control. Hinayaan na. Kaya nagmahal yung bigas natin. Oh, correct. Nagmahal ng Pabayaan. nagmahal. Umabot ng 60. Oh, kaya Diba? nagkaroon ng ghost flood control na pabayaan. Kaya nga yan, lahat ng mga problema in the past, yan ang mga sinusolve ng ating Pangulo ngayon. No? At kasama na itong flood control projects na anomalies na to. Dahil noon pa yan. Sigurado ako noon pa yan. Oh, Ilang dekada na. mga kabibim, supportahan natin si PBBM kasi hindi mabirong laban to. Malalaking tao binabangga niya rito. Maaari dyan, may mga senador na tamaan dyan. May mga congressman na tamaan dyan. Siyempre, yung tatamaan, hindi naman sila papayag na ganun-ganun na lang. Kaya tulungan natin si PBBM, baka pagkaisa. Nag-uumpisa na nga palerista eh. Ayun na nga eh. Meron na nga mga, hindi Black ako ops. nagtataka, meron mga black ops dyan. Eh. Oo. Imbis na si PBM ang puriin dyan, siya pa yung parang nilalagay sa alanganin. Oo, Siya correct. pa yung sinasabing nagnanakaw ng pondo. Eh, siya ngayon nag-expose. Oo. Kasi billionaires itong mga to eh. Di ba? No, Lalaki. may pera po yung mga kalaban ni PBBM. Mapepera po yan. Mga billionaires po yung karamihan dyan. Oo. Kaya kayang-kaya po nila mag-hire ng PR firms para siraan ng ating Pangulo at baliktarin ang sitwasyon. Huwag po kayo basta-basta maniniwala doon. Kaya sabi na kay Manood. Pero wala silang laban dito. Wala silang laban dito kasi matalino ang presidente. Kinuha niya yung pinakamatibay niyang kakampi. Ang taong bayan. Oo. Di ba? Binulgar niya, sumbong sa Pangulo. Andyan lahat yan. Alam mo, Hindi ka yung pwede mga comment magsinungaling. section, lahat kampi kay PBBM eh. Correct. Diba kampi? Tama lang daw yung ginawa kasi nakakapagsumbong, nalalaman Hindi, yung pero mga kasi sa project. Senate, nakita ko kanina nung minomonitor ko, nanonood ako eh. Ang daming mga negative comments. Siya pa ang May masama. kasalanan. Siya na nga yung nag-expose. Mga- Siya na ang gustong mag-solve nitong corruption na nangyayari sa DPWH, sa mga public works projects. Siya pa yung ginagawang masama. Mga tag-GAU ng mga Arabo. Mm, At saka troll siya ng mga politiko na madadamay. correct. Di ba? Yan. Kasi gusto nilang ipatigil yan eh. Yung Siyempre, ginagawa ni normal yan. PBBM eh. Si congressman, maraming staff. Maraming mga nasasakupa sa distrito niya. O mag-comment kayo, may 100 kayo, ganyan-ganyan. Pag nag-comment kayo, baso si PBBM. Kasi siyempre, pwede silang tamaan. Totoo. Di ba? Kasi huwag tayong maglokohan. Mayroon talaga tatamaan dyan nakakampen ni PBBM. Sigurado. Marami dyan kasi syempre, si PBBM, pagbaba sa pwesto niyan, 2028, tapos na yung karir niyan. Wala na tatakbo ang kapitan niyan, hindi na matatakbong mayor yan, hindi naman ganun kachip yan. Correct. Diba? Tapos na yung karir niyan, kaya ang iniisip na lang niyan, mapabuti talaga ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagsugpo na itong corruption dito sa flood control na ginagawang gatasan ng mga buwaya. Kasi imagine mo, yung matitipid mo doon sa korupsyon, ibig sabihin yan, maraming programa para sa mga Pilipino. Di ba? Makapagpatayo yan ng napakaraming ospital, cold storage facilities, mga irrigation systems, etc. Isa sa naging problema sa flood control projects, ito mga insertion. Kasi yung ibang mga projects dyan, hindi na-aral ng DBM. Wala yan sa President's budget dahil sa insertion. Hindi kasalanan ng DBM eh. Correct, hindi kasalanan ng DBM. Kasi yan. yung pondo na yung siniwalat ni Senator Pangilo Lacson, nangyari yung paglalagay ng pondo sa flood control projects na yon after may submit sa Correct, Kongreso. Kongreso. Ibig sabihin, may congressman, Yung budget ng may DBM. senador na nagsalpak ng pondo para sa project na yan. Correct. Now, para ma-address yung problema, yung agam-agam ng taong bayan dyan, bubuksan po itong bicameral conference, bicameral meetings
ng House of Representatives at ng Senado sa budget deliberation. Totoo yan. Dapat. Oo. Yan yung inanunsyo na ng House of Representatives. Na malaking bagay, matagal na nating hinihintay yan para hindi tayo nagkakagulatan na lang o bakit may ganyan, may 50 million, may 500 million na pinasok dyan nang wala tayong alam. Diba? Anong Hindi take nyo dyan? hindi kaya problemado dyan si Boy Insert? Sino ba si Boy Insert? Clue lang, clue. Hindi, si Boy Insert, mangyayari yan kapag BICAM na. Doon na mangyayari yung mga insert na gano'n. O kaya Pero nga, ngayon, nakita nyo naman, yung Chairman ng Appropriations Committee ng House of Representatives, si Congresswoman Mika Swansing. Magaling siya. Napakagaling, no? Harvard graduate pala yan. Bata pa pero sharp din, pa, no? very sharp, no? At hindi niya na pababayaan yung mga small committees. Yung mga nagdidikta sa kanila ng mga babadgetan. Tinanggal na yon, no? At the same time, ito nga mangyayari ngayon, i-open na sa publiko yung mga deliberations para nalalaman ng taong bayan kung ano bang pinag-uusapan dyan sa budget ng ating bansa. tama rin talaga si Speaker Martin Romualdez, di ba siya nagsabi niya na imbitado lahat ng publiko, lahat ng gustong magbantay sa deliberasyon ng BICAM. Ito kasi yung budget natin dito i-deliberate sa BICAM para mabantayan nga naman natin para wala tayong reklamo, lalo na yung mga dilis diyan na puro reklamo sa budget. Ngayon, etong open ng BICAM, malaking tulong to para sa mga grupo na ang panawagan ay transparency. Correct. Ngayon, kapag ikaw nagbantay diyan, pag ikaw nagbantay diyan, hindi magpapalamig ka lang sa upuan diyan sa Kongreso, Aalamin mo 'yung pinag-uusapan diyan. Aalamin mo kung magkano 'yung mga amount na pinag-uusapan nila. At babantayan mo diyan 'yung mga magi-insert kasi hindi talaga rin maiiwasan 'yan dahil matagal nang nakagawian 'yan. Ang iba kasi po kasi yung typical, yung regular na deliberation po ng budget ng House of Representatives at ganoon din po ang Senado. Napapanood natin yan May mga live stream yan sila nasa Congress TV Digital din, sa Channel 13, mapapanood nyo sa TV. Ganoon din sa Senado. Ang nagkakaproblema sa BICAM na, pag pinagtutugma na yung dalawang bersyon ng Senado at bersyon ng House of Representatives. At ang masaklap pa, may mga reports na wala daw minutes of meetings yung mga nangyayari dyan sa BICAM. Halimbawa, ang budget is 1.2 billion. Bigla siya magiging 1.3. Hindi mo ma-identify kung sino yung nag-insert ng ganitong amount. So kung open yan, andyan yung social-civic groups, mga organizations na nakamonitor sila dyan, malalaman mo, bakit biglang lumobo na naman dyan sa Bulacan? Nagdagan na naman ng 500 million dyan. Alam na. Parang nga mawala yung baha. ito lang siguro masasabi natin na positive outcome ng mga nangyayari ngayon. No? Yung pagiging open and transparent ng ating budget process. Correct. No? Dahil diyan, no, matutuldukan na yung mga dating nangyayari. Correct. No? Kumbaga makakapagsimula tayo on a clean slate as far as budgeting process is concerned, no? At the same time, yung mga nangyari in the past, no, ginagawa naman ng ating pangulo na mapanagot yung mga dating mga kalokohan na nangyari sa mga budget natin. Ang mga pagbabagong ito mga ka-BBM ay bahagi ng direksyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa ilalim ng kanyang bagong Pilipinas na agenda. Mismong si Budget Secretary Amena Pangandaman ay matagal nang isinusulong ang transparency at partisipasyon ng mamamayan sa pamamahala ng pondo ng bayan. Kasi pinag-uusapan natin dito, trillions of pesos Trilyon diba? yan, trilyon. Kung may budget na in-insert, uutangin mo pa yan Kung hindi mo in-insert yan, hindi mo na uutangan yan, bababa ang budget deficit. Diba? Yung kakulangan natin ng pondo. Kasi kaya ka namumutang dahil kulang yung pondo natin. So kung mababantayan na, may tao nagbabantay, tititigan mo si Boy Insert, kahit papano, mahihiya naman yan na magpasok ng kung ano-ano. Diba? Totoo yun. Dito kasi, talo sila. Sino ba si Boy Insert? Hindi kasi sabi dito pwede pangalan. Doon sa vlog namin. Manood kayo sa mga vlog namin para may viewers kami. Dito kasi hindi tayo pwede kasi puro positive na tayo rito Sabi ni Ma'am Ninita na gel natin, nakakatuwa kayong panood, nakakatanggal ng stress. Hehehe. Ayan, araw-araw na yan. Ay, mag-araw-araw. Inuulit natin mga kabayan Diyan sa budget deliberation, walang kinalaman dyan si PBBM. Kay BBM nyo na maibintang kung may nabuwasan ng pondo Ano yan? Diba? Trabaho ng Kongreso yan. Yung deliberation, trabaho ng Kongreso. Gaya nga ng sinabi ni Sec Mina, no? Tapos na yung trabaho nila. Correct. Nakapag-provide na sila ng National Expenditure Program 2026 sa House of Representatives at sa Senado. Ngayon, trabaho na ng Senado yan.
at ng Kongreso, Mm-mm. no? To come up with a General Appropriations Bill na kapag pumasa sa Pangulo ay magiging General Appropriations Act. Oo. At malinaw din yung instruction ng presidente sa kanyang SONA. Dapat yung budget ay aligned doon sa plano. Kasi may plano tayo, may Philippine Development Plan tayo eh. May sinusundan tayong plano. Huwag kang insert ng budget nang wala kang feasibility study, hindi mo pinag-aralan yan, hindi yan aligned sa Sustainable Development Goals, etc. Oo, tama yun. Kasi sabi nga ni Yusek Goddess Hope sa kanyang podcast kanina, yung NEP 2026 na sinabmit nila, base na yan sa mga pangangailangan ng bawat Mga departamento ahensya, ng oo, ating mga ahensya. gobyerno. Yung mga sinabmit na yon ay mga pinagplanuhan na. Oo. Ginawa na ng plano, kaya nila nire-request yun. Ngayon, dapat, as much as possible, masunod yun. Kung meron man difference, plus or minus ng konti lang. Maliit lang. Dahil gaya na sinabi ng Pangulo sa SONA niya, kung hindi masusunod yung kanyang hinihinging budget for 2026, lalo na kung masyadong malaki ang differences at magkakaroon pa ng insertions, ay hindi Hindi mag-aatubiling. Hindi mag-aatubiling, hindi pirmahan yung bill. General Appropriations Bill na isasabit ng Kongreso Oo. at mag-re-enact na lang ng budget ng Ito, 2025. komento. Sir, sa pa napunta yung mga in-insert na para sa bahay, binabaha pa rin kami dito. Ayun, yun na nga. Ayun na, Inanod na. yun ang hindi natin alam kung saan nga Sinabi ang napunta. Kawili Pader, no? Kaibigan natin yan. Sabi niya, si Boy Kilay po ba yung boy insert? Dahil pangalan Alam niyo mga kababayan dahil dito sa open bycam, babantay yung mga tao, marami rito mga politiko, malungkot ang Pasko sigurado. Magiging malungkot. Hindi sila makakaporma dyan kasi mga magbabantay rin dyan. May mga abogado magbabantay dyan. Sigurado. Yung mga transparent mga grupo ng transparency. Correct. Diba? Sigurado, bantay sarado yung mga yan. Kaya malungkot ang Pasko ng mga yan. Isa din ito sa magiging legasiya ng administrasyon ni PBBM. Yan talaga. Itong mga reforma, itong mga budget reforms na ini-implement, kasi gagawin na yan sa mga susunod na administrasyon, sa mga susunod na kongreso, susundan na po nila yan. Flood control. Kita naman natin si PBBM kaganina. Hindi na humingiti. Anong sabi niya yan? Hindi siya I disappointed. am not disappointed. Oo. I am angry. Very Oo. angry. Oo, Very grabe. 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 Kung makikita mo yung tsura ganito ni PBBM, ngayon ko lang siya nakitang gano'n, parang asar na doon sa nag-interview sa kanya dahil sa galit niya. Dahil sino ba naman matutuwa? Ha? Sino matutuwa? Yung report nung contractor na pinuntahan niya, tapos na raw. Kung di ako nagkakamali, 55 million yun. Tapos na raw. Pero nung pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos kanina, ayun, kahit isang semento, walang nadatna ng ating Pangulo. Kaya si President Bongbong Marcos, bad trip. Bad trip o hindi? Bad trip na bad trip. Kumbaga sa pelikula ni FPJ, sinabi, napuno na ang salok. Oh, dapat nagkalusid. Oo, dapat Oo. ng kalusin. Supposedly, yung pagbisita nyo dyan, 220 meters dapat yan na Oo. river wall. Di ba? Kumbaga, panangga yan para sa pagguho, mabawasan yung pagbaha dyan sa lugar. Ang problema, sabi kang, ni single hollow block, wala kang makita dyan, worth 55 million pesos. Grabe. Oh, ito, pangalawang sunod na nakakita ng ganyang klaseng proyekto ang ating Pangulo sa Bulacan. Parehong Bulacan, no? Last week, yung sa may Kalumpit ba yan? Kalumpit. Di ba? Ang problema naman dun, marami dapat na trabaho yung contractor, pero Sira agad. at yung nipis nung Substandard. semento na ginagamit, no, ay napakanipis. Alam mo kasi, Yam, kapag ginan mo yung semento at parang sabi ni PBBM, parang nadudurog, mas Burak. lamang yung buhangin dun. Correct. Mas Tama. lamang yung buhangin dun. So, hindi matibay, no? Siguro yun, isang truck na buhangin, isang semento. Ganun yung ratio nila, kaya madaling nasira. Ngayon, etong si PBBM, hindi natin masisisi. Ha? Hindi natin masisisi, syempre nga naman. Sayang yung pera ng gobyerno dyan. Pera natin yun, tax natin yun. Sayang dyan sa pinagawa na flood control na yan, na dapat napapakinabangan na ng mga taga-Bulacan. Ngayon ang tanong, bakit kaya nangyari yan? Hindi ba in-inspection yan nung pagkatapos? Yun nga Hindi ba tiningnan yan nung mga ano dyan, kinauukulan bago natapos o inilihim? Dito magkakaroon ng tamang conclusion, Oo. no? Oo. Yung kay Senator Panfilo Lacson na privilege speech kanina sa Senado. Oo, matindi yun. Sinabi niya sindikato na daw to. Oo. Kasi sa buwatan, ibig sabihin ng sindikato, marami kayo dyan sa buwatan. Kasi remember, sa government, pag nakakuha ka ng projects, hindi mo naman babayaran 100% yan Oo. By tranches yan At malinaw
base sa report nila na complete na yung projects kaya nabayaran na buo, may resibo pa na Oo. kumakalat online. So paano mo masasabi na kumpleto yan kung walang participation ng government? Ayun na May nga. participation. At Ayun ito ang- hindi lang nangyari overnight, matagal lang nangyari to. Gaya na sinabi ni Senator Lacson, nagkaroon na yung standard yung substandard. Kumbaga yung mga substandard na ginagawa ng ating mga kontratista, no, kasama kasabwat ang DPWH, ang mga engineers, ang mga politiko, no, meron na silang standard na paggawa ng mga substandard na public works. Oo. Naka-template na. Naka-template na. Kaya yung nakukurakot nila sa kaban ng bayan ay talagang ang hirap i-describe kung gaano ka kalalaki. Ngayon yung pangyayari na yan, hindi lang kontraktor yan ha. Maraming nagsasabi sa ating mga kababayan, may sabuatan daw talaga dyan. Baka nga raw may kinakabahan ng congressman dyan. Marami. Baka nga raw may kinakabahan ng senador dyan na Marami. insert. Mm. Baka nga raw may kinakabahan ng mga empleyado ng DPWH dyan. Diba? Kanina nakikinig din ako sa privilege speech ni Senator Lacson eh. Oh. Itong mga projects na to, hindi naman lahat, pero marami sa mga projects na yan, inserted yan sa BICAM. No? Ibig sabihin, hindi yan galing sa President's budget, yung NEP. Di ba kasi naaral na ng DBM yan eh. Oh. Itong mga projects na yan, siningit yan during the BICAM. So hindi na busisi ng maayos, hindi na aral. So yung sinasabi mo may mga kinakabahan ng mga congressman, mga yan. senador, sigurado. Oh, malamang Kasi mismo yan. si Presidente, alam naman ng Presidente Hindi, yan. ang gaya nga sabi, sige, ikaw muna. Kabibien, kahapon may sinulat ako sa aking page, no, sa Yayam Dizon page. At ngayon naman natutuwa ako at parang merong nagkaroon ng reinforcement yung sinabi ko. Kasi kung ako lang ang masusunod dyan, itigil na yung mga investigasyon, mga drama dyan sa Kongreso, either House of Representatives o Senado. Grandstanding lang ginagawa ng mga politiko na to eh. Kung talagang seryoso tayo para mapanagot, ang mga dapat mapanagot, no, politiko man, contractor man, engineers man, no, idiretso na yan sa NBI. Oo. At isama na rin yung BIR para yung BIR sila yung kukuha naman sa mga ill-gotten wealth nitong mga greedy na mga tao na to, no? Oo. Kasi dapat talaga makuha yung mga pera niyan dahil pera ng tao bayan ng bilyon-bilyong ginagamit sa flood control projects eh. May sistema, no? May karapatan ang BIR para kunin itong mga to. Kaya dapat ngayon pa lang ina-activate na yung ganyan klase ng investigasyon. Alam mo, tama ka, dapat itigil na yung investigasyon sa Senado o at saka dyan sa Kongreso kasi nakaka-bad trip lang. Isipin mo yung nagsasalita. Nagmamayabang, nagbibida-bida ang laki-laki ng insertion niya. Correct. Yung isa pa, ang galing-galing maglitanya. Siya yung dating opisyal. Pero in fairness sa House of Representatives, alam nila yan eh, na bakit namin iimbestigahan yung sarili namin, na bakit namin kami magsasagawa ng investigasyon. Sandro yan, na alam Sandro. nila, Sandro yan. nakasamahan nila dyan mismo yung involved. Tama Sana, yan. Tama sa Senado, yan. Yan ganun ang din. hindi naisip nung sa Senado. Yun ang kagalingan ng Marcos. Oo, ni Sandro Marcos. Hindi lang. Paano pagkakasama Parehong niya, Marcos, pre? yung, Paano pagkakasama niya? yung Sa mga ama kasi ang nagsimula eh. Oo. Yung ama nagsimula nitong mga investigasyon na to at yung pagbubulgar nitong mga kontraktor na to. Oo. Tapos sinusugan ng kanyang anak si Sandro Marcos, majority floor leader. Hindi niya papayagan na magkaroon ng investigation sa Kongreso. Bakit? Kasi yung mga congressman, yung ibang mga congressman posibleng involved eh. Yan ang Yung mga maganda. incumbent pa. Yan ang maganda. Ibig sabihin lang yan, walang pagtatakpan. Correct. Sabi ni PBBM, tamaan ng tamaan kahit Kaya nga, kampe. kaya nga na medyo na high blood ako doon sa mga nagko-comment doon sa live stream ng Senado eh. Si BBM pa rin na sinisisi. Etong mga bugok na to, bugok itong mga talaga. tangat bobo na to na mga nagko-comment doon, no? Sisisi si BBM kaya nga nagkaroon ng mga ganyan investigation dahil sa panunod. Sa sinimulan niya eh, di ba? Pre, relax High blood na. ako. Yung nawawala yung filter mo. Relax na. No, lumalabas yung linya mo sa loob. Pero totoo. Oh, relax na. I-address din natin kasi itong kaob-oban ng mga dilis, Oh. sisi ng sisi kay PBBM. Pero ano year pala nagsimula Tingnan yan? mo, yung ibang projects yan, 2020, 2021, 2022. Napondohan yan prior years. Hindi, meron pa. 2021, yung presidente dyan, yung nakakulong ah. Oo nga, din nga. Hindi, meron nakalagay pa sa preset ni Senator Lacson may 2018, 2019. See? So hindi lang sa panahon ni BBM nangyari to o nangyayari to, no? In fact, ngayon nga mukhang sa panahon na to na perfect dahil sinimulan noon eh. Tama yung correct. sinabi mo kanina, matagal na nangyayari yan. Matagal na nangyayari yan. Naniniwala ako sa mga nakaraang pa presidente na nangyayari yan. Pero, ang maganda rito, si PBBM, Ang tinuldukan niya Yung ang cycle. problema na to. Yung paulit-ulit na Diba? cycle ng korupsyon. Etong ginawa ni PBBM, walang nakagawa nito kahit sino presidente ha. Silipin yung mga kontraktor. Pag sinilip yung mga kontraktor, may tatamaan na malalaking opisyal na mga politiko. At ano sabi ni PBBM, kahit kakampi,
Itatakwil. Kailangan managot. Kumbaga kumbaga kung ako nasa presidente, ang understanding ko, no, wala akong pakialam sa inyo kung i-bash ninyo ako, i-bash nyo yung administrasyon. Ang importante, wakasan natin itong cycle na to Oo. na nangyayari na for the longest time. Ang masakit Oo. dito, yung bilyon-bilyong pondo na ginagastos dyan sa mga flood control projects na yan, inuutang pa natin yung iba dyan. Correct. Kaya talagang Tutubuan pa natin. napakasakit sa kalooban ng kahit mga ordinary tao, lalo yung mga naghihirap. No? Yung mga binabaha, yung nasisira yung mga bahay, yung nasisira yung mga kagamitan, yung hindi nakakapasok yung mga bata sa paaralan, yung hindi nakakapasok ng mga magulang sa kanilang trabaho dahil baha ang dadaanan nila. Yun ang masaklap. Yung mga pananim mismo, nakaka-apekto din niya sa natin, food security. Oh. Ano Gusto sabi mo ng isang pagbaha? senador? Naawa ko rito sa lugar natin. Kada baha, nagpupunta ako rito, namimigay ng ayuda. Pero ako pinakamalaki insertion. Alam na ng mga kabibim dati ako kasi tutukoy ko. Yung madrama ba? Yung madrama, yung may susundong ano ba? Oy, kabyo. Wala ko din. Hindi ba din ako yun? So, ayun na nga mga kabibim. Anong oras na ba? Mahaba-haba pa. Idagdag ko lang to kasi pinapakinggan ko yung presidente kanina sa Oo. Baliwag, Bulacan. Kasi may mga proposals na itigil na yung pagbibigay ng pondo sa mga flood control projects. Which may point naman kasi yung iba, di ba? Kasi dadaan sa Kahapon korupsyon. narinig ko yung kay Congressman Liviste. Pero ang sinasabi ng presidente, itutuloy natin yan. Gagawin pa rin po itong mga flood control projects kasi nakukompromise yung mga communities. Kasi may mga legit needs naman talaga ang Correct. mga communities. Kailangan lang this time siguraduhin Mas na yung maayos. pera na yan ay mapupunta talaga sa proyekto na maayos. May nagsabi nga ba't hindi na lang ibigay sa mga local government yung project na yan? Kasi sila mismo, hindi sila papayag na bahain yung lugar nila. Hindi rin pa. Kasi nga naman, kung kontraktor, pakialam ba nila sa And lugar? may concern din kasi yan eh. May- Sa bagay, ganun rin Alam talaga mo, yun. Palerista, sa totoo lang yung culture of corruption dito sa ating sa ating bansa ay talagang malalim na. Ultimong mga barangay officials, no, meron ng tinatanggap ng mga SOPs yan. Sa totoo lang, wag na Hindi, tayo totoo naman, magbuluhan tayo Hindi, dito. totoo naman. So kahit idalin pa sa LGUs yung pondo na yan, palagi ko magkakaroon pa rin ng corruption. At saka strategically kasi, sa mga LGU, syempre may kanya-kanyang interest din yan eh. So magtatayo ka dyan, halimbawa ng dike, kasi may malapit sa isang negosyo o lugar. Yung kabilang city, nakatabi, magtatayo ng dike sa kabilang side. So hindi magtutugma. Kaya kailangan sa national din siya. Hindi basta ba siya Pero sa i-designate. totoo lang, nakita ko itsura ni PBBM kanina, ini-interview nung reporter. Nakakawa itsura niya para tumanda ng 3 taon eh. Parang stress na stress. Oo, di ba? Yung polo niya, na ano lang ng mic yung damit niya. Parang hindi na naayos. Sa sobrang bait Diba? ni PBBM, yung ganung gumamit siya ng salita na I am not disappointed, I am angry, very angry, talagang totoo yun. No? Kumbaga, i-multiply mo by 10 yung galit na yon. Kasi kung gumamit ng salita yan, hindi masyadong Ang gusto niya hindi bago masyadong masakit. ang gusto niya bago matapos itong kanyang administrasyon may mapanagot. So sana bilisan yung Ang proseso. problema niyan, kapag may nakulong, masikip na yung kulungan natin. Marami yan. Idali sa dahig, baluwag Diba? pa. Marami yan. Karamihan pa dyan, VIP, malamang pag nakulong. Siyempre, congressman, senador. Pwede ko isa-isahin kung sino dapat Diba? makulong. Sige. Yung politiko, yung funder o yung proponent ng project, yung contractor, yung owner niya, yung DPWH officials na involved sa mga proyekto, yung inspector, yung mga engineers, no? Yung auditors na nag-audit niyan. Correct. At including yung mga dummies, no? Yung mga nagpapagamit na dummies, no? Ginagamit yan ng mga politiko or ng mga contractor, no? Para may sukatuparan ang kanilang kawalanghyan. Contractor na rin. Number one. Number two. Yun. Yan, Karamihan, ang kawawa dito yung mga malalayong probinsya, yung mga remote areas. Kasi, di mo nakikita. Hindi alam ng mga residente, nag-i-exist pala yung ganyang projects. Wala sila makita, wala nagsusumbong dahil takot na baka birahin ni congressman, birahin ni mayor, birahin ni governor. Kaya malaking tulong yung ginawa ni PBBM na website na isumbong niyo sa Ay, Pangulo. napakalaking tulong. Ilang araw pa lang. 5,000 na kagad yung mga nagsumbong at binabasa po yung Palerista, isa-isa. in fact, si Senator Lacson sa privilege speech niya, kitang-kita doon na ang dami nilang minention Nalaman. na information doon sa website. On the website. Correct. On the website. Yung kanina, yung pagpunta niya sa Baliwag, yan po ay resulta ng isang reklamo sa salamatpbbm.ph. Di ba? Kaya Napakalaking bagay. napakaganda ng ginawa ni Oh, Paul. kaya yung website na yon, kung na-screenshot nyo o na-scan nyo yung QR code, gamitin po ninyo yun. Magtingin-tingin kayo dyan sa lugar ninyo. Kung may mga proyekto dyan, kahit hindi floodway, kahit hindi flood control, kung may proyekto dyan ng gobyerno na sa tingin nyo, ang tagal-tagal na hindi matapos-tapos,
pwede nyo pong isumbong yun doon. Sumbong sa pangulo.ph. Yan po yung Yan. Si address Pangulong na pwede nyo Bongbong puntahan. Marcos lang nakagawa niya, nag-open sa taong bayan na pwede sila magsumbong direkta sa Pangulo. Wala nang checheboreching dadaanan niyang iba. Direkta yan sa Pangulo. Kaya nalalaman ni President yung mga flood control na mga bogus na tapos na raw pero wala pa pala kahit isang bakal na nakalagay. Kaya maganda sa ginawa ni PBBM ngayon na malaking tulong talaga sa ating mga kababayan at saludo tayong lahat dyan. Message ko po to sa mga politiko, DPWH officials, contractors, auditors, engineers na involved sa mga project na to. Hindi ko po sasabihin na mahiya naman kayo katulad na sinabi ni PBBM. Ang sasabihin ko po sa inyo, wala po kayong hiya, makakapal po ang mukha nyo. PI ninyong lahat. Ganon. Meron pa nga isa dyan di ba? Pasakit Center. In behalf of mga millions ng Pilipinos na gustong sabihin yan sa mga taong yan, para sa inyo po lahat yun. Di ba meron pa nga dyan sa Pasakit Center, sabi niya, bisyo ko ang magserbisyo. Pero mga kamag-anak ko, tiba-tiba sa proyekto. Wala akong binanggit ha. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan.
Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hakilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi